540 ang nakalagay nung una flood control project. Total of 15.7 billion. For 23, 24, 25. 25 binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa sila, nag-umpisa na doon. So, ito lang 23, 24, 25 para maniwanag. Ilocos Norte, first district lang. Office of the Department of Public Highways, diretso sa first district local. Para wala ng bidding. Hinati-hati na. Kasi bawal doon malalaki. So yung 15.7 billion, hinati-hati din na doon sa daming kontraktor. Meron nga isang, ipapakita namin yung isa, hindi magtama. At saka karamihan, wala. Ghost project. And meron man substandard. I-video nyo nga, parang sa video para makita nila. Ito. Kung kaya natin yung ilang larawan na kuha ng team na pinadala ni Ginoong Luis Chavez Singson sa Ilocos Norte para inspeksyonin, ineribika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang wala, sira, substandard at maanumalyan. Ang una niyong matutuhayan ay kuha sa Barangay Casili, Lawak, City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. Bayad na po yan. Sa mga larawan na ang sinisimento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm. Pero makikita nyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat handling rock embankment pero hindi inimplementa dahil makikita nyo ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyo makikita ay sa Barangay Ipilat, Bintan, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,020,667.83. Ito ay dapat nagsimula na February 19, 2024 at dapat natapos ng 30 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Noong unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinakatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya, ang duda, pero bayad na. ang inineklara Bayad na lahat ng ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asolin ay hindi totoo. Dahil, kung makikita ninyo, ito ay kinuusap pa lang at makikita ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito, ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero, makikita nyo sa picture, ito ay meron ng 14 mm o 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na nag-isanay. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi pinaghala. Mapapansin ninyo na yung bagong istruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang istruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Islac River, Barangay Tangkanan, Bintan, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So, ibig sabihin, yung kanyang hindi naging tandaan na ay phase 1.
nakikita niyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga estruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkatuwalay. Nakikita nyo sa litrato na itong proyektong ito na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan, makikita nyo, na nakahiwalay doon sa lupang istruktura. Ang sunod na proyekto ay again, isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024. Pero ngayon pala ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tandangan Bridge in Lasmang ng Bintaro, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at realization of flood mitigating facility within major river basins at principal rivers, construction of flood mitigating structures along the Wangin River Basin. Ito ay nasa Barangay Gabo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang, ito ay nawasak. At ito ay dinuduguli kami hanggang ngayon. Ayon sa ating reliable sources na ang anim na contractors na ginamit dito sa mga proyekto, karamihan mga proyekto sa Ilocos Norte ay una yung 1116 Construction Corporation na pag-aari ni representative ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran ng Magsasaka Party List, ang owner ng Third Star Builders Contractor, isa sa mga 11 contractors ng anomalyang proyekto na binanggit ni Senator Bilangsod sa kanyang privilege speech. Yung iba naman ay ginawa ng Metropolitan Builders and Construction Supply na pamamayari ng Mayor ng Lawag, Ilocos Norte na si James Brian Q. Alcid na isang political protege ng mga Marcos. At ang PJMP Construction Supply na pag-aari ni Julio Benvenido E. Malamao na may opisina sa Antipolo City. Finally, ang sinasabi ay meron 551 ang ibinagay sa First District Ilocos Norte. Ngunit hindi mahanap lahat ng team na pinadala ni Governor Luis Chavez Singson ang mga flood control projects at pinagdududahan na ito ay mga ghost project. Ipapakita namin yung isang mapa kung saan makikita niyo yung kabuuan ng mga flood control projects sa buong Ilocos Norte First District Engineering Office. At mapapansin niyo na sa nasa dapat, halos silang lahat magkakapareho lang ang mga kontrabista na binibigyan ng award sa paggawa ng flood control project. At nakapagtataka sa parehong buwan, susunod na buwan, palagi silang nananalo at kung isipin paano ba nila magagampanan ang pag-buo ng isang proyekto kung halos